simula bukas ang huling operasyon ng PNR para sa kanilang Tigil Pasada na magsisimula naman sa March 28, 2024. Ang Tigil Pasada ay naglalayon na mapabilis at tuloy-tuloy na konstruksyon ng North-South Commuters Railways. Taong 1892, November 24, unang naitatag ang train system sa ating bansa sa panahon ng mga Kastila. 131 taon na ang nalilipas. And during American occupation, ito ay pinamahalaan ng mga Amerikano at naging Manila Railroad Company o MRR. Sa huling taon ng presidency ni dating President Gustavo Macapagal, ito ay naging Philippine National Railroad o PNR noong June 20, 1964 sa bisa ng Republic Act No. 4156. Sa pagkakataon pong ito, atin pong maapanayam si Philippine National Railroad Chairman Michael Ted Macapagal. Ito po ang inyong abang lingkod, Michael Macapagal, Chairman po ng Philippine National Railways, PNR. Kailan pa po kayo na-appoint sa ating PNR bilang Chairman? Na-appoint po tayo in April of 2023. Kaya malapit na po na 1-year anniversary natin dito sa PNR. Sir, ano po ang ibig sabihin ng Tigil Pasada? Napakagandang tanong po, no? Marami po ang nagsasabi, no, na yung daw Tigil Pasada ay magiging problema. Totoo po, pero pansamantalang problema lamang po yan. Because for every problem is an opportunity, no? Ito po ay isang opportunity na mabigyan ng paraan para mabago natin ang train system o ang railway system ng bansa natin. Pwede nating mapaganda, pwede nating mapalawak, at higit sa lahat, mamodernize, no? Mapaparating natin sa level na pwede tayong pumarehas sa railway system ng ibang bansa, katulad ng China, katulad ng Japan, katulad ng Europe, no? Ganyan po kaganda ang kino-construct o ginagawa ng PNR na ngayon ng mga trend. Kasing ganda ng nakikita nating trend sa ibang bansa. Kailan po mangyayari yung Tigil Pasada? Ang Tigil Pasada po ay magsisimula sa March 28. Huling pasada will be on March 27 next week. Kaya naghahanda po tayo dahil ang mahalaga, meron tayong alternative mode of transportation. Merong mga bus at mga UB Express na tatakbo para tulungan ang ating mga pasahero. Sa ngayon po, may schedule na kami. Pero kung nangangailangan ng mga additional buses, magdadagdag pa po ang ahensya natin. Hanggang kailan po ito matatapos? Alam po ninyo ang pagko-construct ng train system dahil nakita nyo naman, ang train system natin ngayon lamang babaguhin sa ilalim ng pamumuno ng current administration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mag-uumpisa po yan, yung pong magmula Clark hanggang Valenzuela is about 80 or over 80% complete. No? Itong Metro Manila all the way south from Alabang to Laguna, mag-uumpisa po yan this year at we expect it to be finished between 2027 and 2028 in time for full operations. Ito po bang North-South Commuter Railways mula sa North Clark hanggang Bicol rin na ba ito? Yung NSCR po, nagmula po yan sa Clark, pupunta ng Pampanga, Pampanga pupunta ng Bulacan, Bulacan pupunta ng Metro Manila, around Metro Manila, and then going south, Alabang to Calamba, Laguna. Yan po yung ginagawa natin ngayon, NSCR. Marami pong mga plano pa tayo na itutuloy pa all the way south at in other areas. Kaya nga po, nabibigyan ngayon ng pagkakataon na hindi lamang palawakin, pagandahin ang existing o ang train system natin from Clark to Laguna, pero mabibigyan din po ng pagkakataon na tingnan pa ang ibang lugar kung pwede pong lagyan ng modern train system
yung Bicol at all the way to Mindanao also. Meron pong mga pinag-uusapan ngayon na ganyan. Sa pagtigil pasada po sir, sigurado po kung meron tao maapektuhan ang mga Marami. empleyado Oho. ng PNR. Ano po ang balak po niyo sa kanila? Sa mga empleyado ng PNR, alam po ninyo, napakahirap po niyan. It's going to require sacrifice, no, from our people and our passengers, no. Pero ginagawa po lahat ng pamunuan ng PNR ang paraan para ma-accommodate ang mga empleyado at makalipat ng maayos, kasi po ngayon nagpapatakbo tayo ng mga tren sa South, sa Quezon and also sa Bicol, no? Marami po sa mga empleyado natin ang dadalhin natin doon or hihikayatin natin na i-consider nila na mag-move to the South dahil andyan po ang operation ngayon ng PNR. Ganon din sa mga pasahero natin, humihingi tayo ng konting pasensya at paumanihin na kung bigyan lamang tayo ng pagkakataon na magawa natin itong proyekto na to, babalik na muli ang operation in Metro Manila pag natapos itong North-South Commuter Railway Project. This is, by the way, a part of the President's flagship project, no? Prioridad po ito at gusto ng mahal na Pangulo na umpisa at matapos ito. Yan po ang marching order sa amin, yan po ang ginagawa namin, ang maumpisahan at matapos yung napakahalagang proyekto ng ating mahal na Pangulo na yan. Hanggang ilang taon po ba yung time frame ng paggawa ng NSCR? Hanggang 2028 po ang target completion date natin. Pero inuulit ko, magmula Pampanga hanggang Valenzuela, 80 to 85% tapos na ho yan. Mabilis lamang ginawa. So Metro Manila to Laguna, we expect full operation by 2028. Probably sooner, no? Mahirap magsalita pero gagawin namin ang lahat. Hindi ho kami matutulog hangga't hindi yan matatapos. Regarding naman po sa pagbabalik po ng PNR, pag natapos na po itong proyekto na to, magkakaroon na rin ba ng panibagong pangalan ng PNR? Magkakaroon po ng bagong pag-asa, no? At bagong siguro matatawag natin na itong ginagawa kasi natin para sa future ng mga anak at mga apo natin eh. So magkakaroon ng bagong mukha ang serbisyo na pinapatupad ng Philippine National Railways sa mga Pilipino dito sa Metro Manila magmula Pampanga hanggang Laguna, no? Pero hindi ho babaguhin ang pangalan, babaguhin lamang ang mukha at ang serbisyo namin. Philippine National Railways pa rin. Yes sir, but kasi, sir, the modern Philippine National alam ko sir, Railways. sa pagbabalik nito ay North-South Commuter Railways na. Hindi na Yun po ang proyekto. Yun ang proyekto. Pero yung pangalan na retain as PNR. PNR, bagong mukha, bagong pag-asa. So, ilan po ba ang mga accommodate ng mga pasahero sa pagtapos ng Magandang proyekto na to? tanong. Kaya nga po sinabi kong bagong pag-asa, no? Currently, ang ridership nasa mga 30,000 lamang. Siguro, the highest would be 50,000. Pero pag nagawa po yung North-South Commuter Railway, it can accommodate 800,000 passengers daily from Clark to Laguna. Napakarami pong matutulungan at napakaraming opportunity ang makikreate for the people of Metro Manila and surrounding areas. Mababawasan po ba yung travel time from Clark to Laguna? Definitely. By half, maybe more than half. Kasi pag binalas-malas ka sa Metro Manila at na-stuck ka sa traffic, hindi lamang 2, 3, 4 na oras ang hinihintay mo pag na-stuck ka sa EDSA, no? Or in other places. Currently, from Clark to Laguna, nasa mga 8 hours yan, no? On average. Pero pag nagawa po yung tren na less than 4 hours, dire-diretso po kasi ang takbo eh. Wala naman po traffic sa tren. Umihinto lang sa mga istasyon para ibaba ang mga kababayan natin. Okay po sir, no? Magkaroon po kayo ng last ng message para sa ating mga kababayan na gumagamit at gagamit ng PNR. Sa mga kababayan ko po dito sa Maynila, sa mga kababayan ko sa Pampanga,
sa mga kababayan ko sa ito pong ginagawa ng PNR ngayon ay para sa kinabukasan ng Republika ng Pilipinas. Hindi po ng PNR lamang, kundi para sa kinabukasan ng bansa natin. Kung magagawa po ang most modern train system at makakabiyahe ng mabilis magpula Pampanga hanggang Laguna, dito after 4 or 5 years, magagawa po ito sa Bisaya, magagawa po ito sa Mindanao. At pag nangyari po yan, we will be able to revolutionize the entire country, babaguhin natin ang bansang Pilipinas. Intindihin lamang po ninyo at tulungan lamang ninyo ako sa adhikain na to. And together, we will change the face of the country. Sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos, sa ilalim ng pamumuno, ang tawag ho namin, our inspiration, ng ating mahal na kalihim, Secretary Jimmy Bautista ng DOTR, kami po sa PNR, sa pamumuno ng inyong lingkod, hindi po kami matutulog hanggat hindi natatapos itong proyekto na to ng ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.